Hey guys, what's up? Redman Toys Raymond here. Kumusta kayo lahat guys? Hope everyone is doing great. So before we proceed, I just want to greet everyone a happy and prosperous new year. This 2024. Hope masaya kayong ngayong araw and masigla at malakas kayo ngayong araw para buong taon. Masigla, masaya at malakas kayo. Okay? So ayun guys. So, ang topic natin for this video ay ang unit na ako lang ang meron sa buong Pilipinas. So, this is the BCM MCMR Airsoft Gas Blowback Rifle. Okay, so basically guys, ako pa lang ang merong neto at saka neto sa buong Pilipinas. Okay? Sa ibang bansa, malamang, syempre, meron na sila. Pero, actually, alam mo, may posibilidad nga na baka sa buong mundo, ako lang meron ganito. May posibilidad lang, ha? I'm not saying na, ano, ha? Pero, for sure, sa Philippines, ako lang meron. Okay? So, kasi nga, ni-request ko, and, yun, sabi ni supplier, ako yung unang-una. Kasi nga, ito yung parang unang-unang batch na lumabas sa factory. Okay? So, meron na tayong ganito before. Alam nyo naman, may mga nagpa-follow kayo sa akin, meron na tayong ganito, yung black. Meron na sa atin, diba? Black na yung nilalaro natin dati. Ginamit ko pa nga yung black dun sa Spitfire na Max Suppressor na umuusok. Diba? Okay? Yun yung black. So, for this one, this is tan. Okay? Black tan. So, ang hawak ko ngayon, this is the 14.5, yan mapapansin mo mas mahaba. 14.5 yung barrel niya. So yung sukat ng 14.5 is hindi pa kasama yung flash hider. Pag sinama mo yung flash hider is nasa 1.5 inches din kasi itong flash hider. So 14.5, so magiging parang 16 yung from here to here. 16 inches, okay, for this one. Ngayon, for the other version, the smaller version or the shorter version, it's 11.5. Ito. So, from here hanggang here, 11.5. Ngayon, pag ipa-plus mo ngayon itong flash hider, plus mo ng 1.5, so it will be 13. So, from here hanggang dito, 13 inches. Okay? So, side by side, ganito siya. Okay? Konti lang naman, pero syempre, depende pa rin. So, meron tao. Ito, okay na rin naman. Pero, minsan kasi, parang mas maporma kasi pag mas mahaba. Diba? So, doon sa mga hindi familiar, this is a full metal gas blowback rifle na gawa ni Vega Force Company or VFC, Taiwan. Okay, papakita ko sa inyo yung box guys. So, ito siya. Yung box. BCM Air. Yan. So, BCM is a Bravo Company manufacturing. So, this is a licensed gas blowback rifle. Ang BCM kasi this is a brand or a company in United States of America. Gumagawa sila ng ano, yan. Gumagawa sila ng tunay na rifle. So itong mga rifle na gamit natin, itong mga pinakikita nyo, ganito rin yung itsura ng tunay na rifle. Okay? Ngayon, basically nga, license unit kasi itong mga to. So, kung ano yung itsura nung tunay, ganito rin yung itsura na itong mga airsoft. Pero lang itong goma na to. Nakita nyo to? Yan. Wala yung, ito kasi nakasulat BCM Air eh. So, yung tunay, walang ganitong goma. Goma to, this is rubber. Parang grip siya. Yan. So, removable naman yan. So, kung ayaw nyo siya, pwede nyo siya tatanggalin. Kabilaan yan. Yan. Okay. So, yan, makikita mo guys, markings oh. Parang ano siya, naka-laser engrave. Okay, so ganoon siya. Siya, may mga BCM. Okay. Alam ko merong movie, yung John Wick 2 yata. BCM yata yung rifle na gamit. Pero hindi ganito yun. Ibang rifle yung gamit ng John Wick nun. Okay. So, yata, nakalimutan ko na eh. Hindi masyado. So, yung mga BCM, wala silang front sight. Wala silang front and rear sight. So, diba, katulad nga na sinasabi ko sa mga tao, when it comes to rifle talaga, majority talaga, like siguro kahit tumingin kayo sa YouTube, majority na gumagamit na rifle,
naka-red dot siya, naka-optics. Wala dito yung optics ko eh. May optics talaga yung gamit. Kasi nga, compared sa pistol, ang pistol kasi syempre, hawak mo, ganun ka, di ba? So, kahit na hindi ka mag-optics, more or less, kita mo eh, kung saan papunta yung bala. Pag sa rifle kasi, pag hinawakan mo kasi to, hindi mo naman kasi ilalagay yung mata mo dito eh. Hindi mo naman malalagay dyan eh. Lalo na pag yung barrel mo kasi, di ba, nandito sa baba. Ito, nandito eh. Ang pistol kasi, wala akong pistol eh. Yung pistol kasi, more or less, ito na yung pagka ginanon mo siya, yung barrel, nandoon na yung slide, nandoon na yung barrel eh. Diba? Doon na. Ito kasi, parang may baba pa siya, naka-lower siya. So, lalo na pag maiksi yun din yung isa sa mga dahilan kung bakit medyo gusto ko yung mga mahaba. Kasi sa mahaba kasi, parang pag pinapoint mo siya, ganyan mahaba, diba? Ganyan. So, more or less, alam mo na kung saan papunta yung bala. Pero kapag ka maiksi, kunyari, let's say, hanggang dito lang. Pag gumanong ka kasi, ganun, merong gap dito. So, parang hindi mo mas mahirap siya tansyahin. Okay, mas mabilis magtansya ng ganito, yung mahaba, kaysa sa maiksi. Kaya pagka meron kayong mga rifle na bumili kayo ng AEG or GBB, tapos maiksi siya, kailangan talaga kabitan nyo ng red dot yun. Kasi mas mahirap talaga yun siyang mag-sight. Lalo na kunyari, iba gusto iron sight. Mahirap pa rin kahit na mag-iron sight ka. Kasi mahirap magsilip-silip sa iron sight. Kasi ang iron sight kasi, ina-align mo yung sight eh. Diba? Baga, ito, ganyan. Ina-align mo siya eh. Unlike kapag red dot kasi, meron siyang isang ganun, tapos parang may ilaw nakatutok doon sa lamin. Walang alignment yun. So, kahit na naka-side view yung barrel mo ng ganun, basta nakita mo yung dot, yan, naka-side view, nakita mo yung dot, dun yung tama nun. Pero usually kasi syempre, kapag nag-red dot ka, pag sobrang side view na, hindi mo na makikita yung dot eh. So, yun ang maganda sa red dot, kasi malaki yung, lalo na pag malaki yung window yung viewing window ng red dot mo, ganyan kalaki. So, itong dot na to, gumagalaw to dito. Gumaganon yung dot pag mula dyan. So, pag nakita mo yung dot nandito, dun ang tama, no? Pag nandito, dun. Yun yung maganda sa red dot. Kaya, the best talaga is, pag rifle talaga, pag ganonin mo yun. Tapos gagawin mo, ididikit mo siya dito, kita mo na kagad yung dot eh. Tapos alam mo na kagad, dito ang tama na to, boom. Kakalabitin mo na lang, wala na yung, pag ganun mo, tatansyahin mo pa, walang ganun. Basta pag ganun mo, boom. Because, you know? So, ngayon, sa mga hindi familiar, okay, so mga hindi naka-follow, hindi nyo alam kung ano yung feature na tong unit. This is a full metal gas blowback rifle, okay? Tapos, yung internal niya, steel. Alright? So, wait lang. Saan ba yung magnet? Ito, meron akong magnet. So, papakita ko sa inyo. So, for this one, ito, may magnet dito. Nawala kasi yung isang magnet ko eh. Hindi ko alam eh. May mga makukulit kasi dito sa tindahan. Nililipat-lipat yung mga gamit ko. Okay. So, ito, magnet. Ayan. So, yung trigger niya is made of steel. Ayan. Ayan. Nakadikit. Okay. Tapos ito, this is made of steel. This is made of steel. Yung, ayan. Ano ba to? Mag-catch. Okay. This is made of steel. Ito, yung bolt catch. This is made of steel. Okay. Tapos yung pinaka-bolt carrier. Okay, ito yung bolt carrier. Yan, ayan. Steel din yan. Tapos, buksan natin. Okay. So, paano ba ito binubuksan? Ito, nakita nyo. Yan, sa kabilaan. Yan. So, pupush mo lang yan. So, pag nagkakalas kayo ng ganito, basically, parang nagkakalas kayo ng tunay na rifle. Okay, yan, ganyan. So, pupush mo. Oops, wait lang. Yan, pinush ko na, tapos tinula ko na, ayan, ganyan. Ito yun. Okay, yan. So, ayan, bukas na siya. So, ngayon, makikita mo yung hammer, nakababa. So, ito yung bolt carrier. Wait, tanggalin natin. So, dapat, pakita ko sa inyo. Yan, ito yung bolt carrier. Wait, ito yung charging handle. Okay, so, bolt carrier. Ayan. So, yung bolt carrier, isang bow siya, steel. Ayan, steel. Ayan. Steel talaga siya, no? Ayan. Okay. Tapos,
Kailangan mabalik natin. Okay. So, dito, yung mga parts, steel din. So, ito yung hammer. Okay, this is the hammer. Yan, kalabitin natin. Okay, yan. This is also made of steel. Ayan. Okay, tapos ito yung hammer sear. Yun nandiyan dyan. Yan. Steel din siya. Okay. So, ano nga ba maganda sa steel? Kasi sa steel, ang mga steel kasi, mas matigas siya compared sa yung typical na metal, yung mga zinc alloy. So, pag ganito kasi, mas hindi siya napupudpud. Kumbaga, parang pag ginamit mo yung ganito, parang hindi na siya masisira. Parang nga, kasi hindi ko pa naman napapaabot ng taon nyo sa akin. Kaya hindi ko masabi sa inyo, hindi masisira yan, kaya hindi ko masabi. Basta, ang isang idea lang kasi is, mas matigas siya compared dun sa mga kunwari kay WE. Si WE kasi hindi siya naka-steel. Si WE, ang gamit niya, zinc alloy. So, ang zinc alloy kasi medyo malambot. Tapos, may pag malambot, parang malutong, parang ganun. Pero ito, malutong din yata ito, o basta ito mas matigas. Parang ganun. So, mas hindi siya nayuyupi. Kasi nga, ang mga parts, di ba, mga hammer, trigger, di ba? So, parang, kunyari, hindi ko ma-explain. Pwede nyo itingnan sa YouTube. So, kunyari, ito yung hammer, di ba, pumapalo siya. Paano ba yun? Gumaganon. Tapos, parang ganun yata. Parang meron yata isang ganun dito eh. Nakalimutan ko na kung saan part eh. So, may mga kumakapit-kapit kasi yan eh. So, kapag malambot, eventually, napupudpud. Okay, katulad kay WE. So, pag nag-steel ka, hindi na siya mapupudpud. So, gagamit ka na gagamit hanggang sa... Yung sa akin, yung sa ganito ko, yung sa mga itim, ang nasira pa lang doon is yung spring ng loading nozzle. Okay? Pero itong mga batch na to, nakita ko, parang mas maganda na yung ginamit nila na spring eh. Kasi nga, actually, kinausap ko sila VFC, sinabi ko sa kanila, na malambot yung ginagamit nila na spring, kailangan nila gamitin ng matigas yung spring na sa nozzle. So ito, kung mapansin mo, mas ano na siya, mas bumabalik na siya eh. Pero hindi ko pa siya nakakalas, hindi ko lang alam kung better or mas maluwag yung loob nila, di ba, dito sa loob. Kung mas maluwag, kaya mas bumabalik, or mas matigas na yung spring na ginamit nila, or mas maliit yung o-ring na ginamit nila doon sa nozzle. So hindi ko pa yun na-investigate, no? Pero nakausap ko sila, and sinabihan ko sila, sabi ko, alam niyo, yung BCM ko, ay hindi, actually, hindi sa BCM yung nasira, sa URGI ko yun. Yung URGI ko, sabi ko, ano yung URGI ko? Dalawang beses na naputol yung spring, 2 beses ko na minodify. Ganyan, kasi namomodify siya eh. So, yung beses ko na modify, sabi ko, kailangan gamitin nyo mas makapal. Tapos, explain pa sila sa akin, sabi nila sa akin, hindi pa pwede gamitin mas makapal dyan. Ano mo ito ka na sinabi nila eh? Hihina daw yung FPS. Sabi, hihina yung FPS. Sabi ko, ba't hihina yung FPS? Wala namang kinalaman yung spring ng nozzle dun sa FPS eh. Yung FPS, may kinalaman yun dun sa NPAS, dun sa valve, dun sa adjustable. Nandun yung FPS. Wala kinalaman yun sa spring. Sabi niya, sige, pag-isipan. Tapos parang in-explain ko, papakita ko sa inyo. Tapos dinemonstrate ko sa kanila. Pinakita ko. Ayan o, tinan mo. Ayan o, lambot to, hindi bumabalik. Pinakita ko. Di ba dapat dyan? Bumabalik na yan, di ba? Yun, pinakita ko sa kanila. So, ewan ko, hindi ko alam kung pinalata na nila or something. So, yun, hopefully, mas okay na to. Malalaman natin in the future. Okay? Pag nagkaroon ako ng time, kalasing ko. Kasi nga, actually ngayon, doon sa mga nakafollow, sobrang busy. Kasi nga, dito sa pwesto natin, parang bago na yung may-ari nung pwesto. Tapos, napaalis na nila tayo. Ayaw na nila i-renew yung contract. Kumbaga, yung dating owner sabi, bebenta namin, pero wag kang mag-alala. Kasama sa, actually nakasulat doon sa letter na sabi, yung agreement, yung contract, sasabihin namin doon sa bagong owner na i-honor nila yung mga agreement natin, like i-renew yung contract, itutuloy yung pagre-rent nyo, ganun. Tapos sabay pagdating ng bagong owner, hindi na namin re-renew. Parang salbahe. Dami talagang salbaheng tao, no, sa mundo. Kaya hindi mo maintindihan eh. So
So yun, medyo doon ako busy ngayon, kaya medyo limited yung mga vlogs ko kasi nag-iikot ako sa Manila, naghahanap tayo ng malilipatan. Okay? So ngayon, FPS, ang FPS ng mga unit natin is nasa 500 FPS. Actually, adjustable FPS siya. So, kung gusto mo 300 lang pwede. Gusto mo 400 pwede. Gusto mo 450, 420. Ikaw na bahala. Pero, maximum is around 500 FPS siya. Okay? Yun din yung dahilan kung bakit sinasabi ko na may posibilidad na tayo lang meron ganitong unit. Kasi nga, ang mga BCM, MCMR, nasa 400 FPS lang talaga. Sinagkataon na sinabi ko lang kay supplier, na sabihin niya kay VFC, gusto ko 500 FPS. Kaya ito binigay niya sa akin. So, pag tumingin kayo sa iba, kanyari, tumingin kayo sa mga ibang website, like sa mga online, ganyan, diba, sa ibang bansa, may posibilidad na original yun sa kanila na 400 FPS lang. Pero tayo, 500. Addict tayo eh. Diba? Well, actually, hindi ako. Kayo. Addict kayo eh. Pag nag-PPM kayo sa akin, sir, ilan FPS niyan? Malakas yan. Gusto ko yung malakas. Diba? Diba, maganda, alam mo yun. Actually kasi, pag naglalaro kayo, yung blowback, parang same lang. Pero hindi, may factor din naman. May factor din naman ng FPS. Kasi nga, for example, naglalaro kayo sa war game. Tapos, syempre, yung kalaban mo, malayo. Diba? So, gagamitan mo ng 500, mas aabot yung 500 dun kaysa sa pag 400 lang. Pero alam ko may mga rules yung mga game site na 450 lang eh, 'di ba? Pero okay pa rin kasi kaysa naman 400 lang, 'di ba? So okay pa rin pag 450. So ayun, tapos kunwari siguro pag meron kayong mga peste sa mga bakuran nyo, gusto nyo may mga paniki, hindi ko alam eh. Actually ako ayoko na pakialaman yung mga hayop sa paligid, 'di ba? Minsan may mga pusa, mga aso, ayoko na pakialam kasi parang feeling ko nagagalit si God eh. Parang, alam mo yun, parang, syempre, yung mga aso at pusa, parang ano sila eh, beings that are created by God. So, parehas natin, di ba? So, parang ako, iniisip ko, huwag natin pakialaman yan, baka magalit sa akin si God. No? So, ganun, yun lang naman. So, actually, matagal ko na silang hindi pinapakialaman, hindi na sila pinapansin, naya ako na sila. So, minsan nga actually, pag merong mga askal, pinapakain ko pa nga. So, bahala na. Pag may tae, binubomba ko na lang ng tubig, bumili na ako ng hose eh. So, para ano lang, parang naisip ko na lang, parang di magalit sa akin si God, bombay ko na lang ng tubig to. Diba? At least, alam mo yun, parang wala masasabi si God sa akin. Eh, ikaw, binabaril yung mga creation ko, ha? O, diba? Ganun. So, ano, kaya pag may natatanong sa inyo sa akin, diba, minsan di ko na nga kayo sinasagot, diba, sinasabi ko sa inyo, na, huwag nyo napansinin yan. Kuha ka na ng tubig, buso mo na ng tubig. Okay? So, ayun guys. Wait. Pakita ko sa inyo. Pakita ko pala sa inyo. No? Ngayon, yung mga magazine pala. Ito yung magazine ng BCM. Ganito yung magazine ng BCM. Black. Ito, magazine to ng URGI ko. No? So, ngayon, pakita ko lang sa inyo. If ever. I don't know. So, this is a gas blowback rifle. Ayan, papakita ko sa inyo. Okay. So, marami nagtatanong sa akin kung ano daw yung maganda. Ayun. Ano ba mas maganda? AEG or GBBR? Okay? So, ngayon guys, meron akong sasagot sa inyo. Kapag mahilig kayo, kumaga, parang ang mga de-battery, maganda siya. Maganda rin ang mga de-battery. Pero kapag single shot, parang hindi ka masyado mag-e-enjoy. Yung parang papiso-piso yung semi-auto. Parang hindi masyadong enjoyable. Kasi nga, wala siyang blowback eh. Parang, gano'n na siya eh. Hindi, ano eh. Unlike pag yung ganito, may recoil. So, teka, papakita ko sa inyo. So, ito para sa mga hindi naka-follow. Pero mga naka-follow sa akin, alam nyo na to eh. Tsaka yung iba, yung mga nag-order na, alam nyo na rin naman to. Okay. So, ito, pakita ko sa inyo. Teka lang, check natin kung may bala. Meron, may bala pala. Okay. So, yung kinasa ko na, papasok natin. Yan, pasok siya. Compatible siya yung mga magazine. Like, itong magazine yata kasi ito parang version 2 magazine yata ito eh. Pero, ang difference lang naman is yung parang may lock. E ako naman kasi tinanggal ko din naman yung dito eh. No? So, parang di siya nag-open bolt. Ganun. Pero basically, same naman lahat.
Same naman yung katawan. So, ayan guys, yung papasok natin. Ayan, nakita mo yung FPS. So, we're using the 12 gas. 12 lang to. Mas malakas pa pag 14. Pero 12 na, okay na. Hindi naman kailangan masyado malakas eh. Kapag siguro sa competition, baka pwede. Pero, hindi na. Ewan ko, hindi ko alam. Lakas. Nabingi ako. 532.7. Okay. So, yung ano na to, buffer, ganitong klase, yung buffer niya. Bakal yung buffer. So, medyo maingay din to kasi bakal to, ganyan, tumatama sa likod, kaya medyo maingay. So, meron ako pinakita dun sa, yun lang naman yung isang problem ko dito. Paano ba? Kasi nung dati nag-compete ako, ito parang nakalas siya kasi parang screw type to eh. Pero pag bago kasi, ito bago to eh. Ayaw din mo matanggal, ayaw siya matanggal oh. So, nagkataon lang na nung dati nag-compete ako, meron ako isang URGL, sobrang daming putok na, like parang siguro mga 2,000 shots na yata yun. Tapos wala namang nasisira. Tapos biglang sabi ko, okay, tibay ah. Sige nga, sali ko nga ng competition to. So, pag sali ko ng competition, during the competition, doon siya nagloko. Kumbaga ito nakalas. So, anyway, ganoon talaga. Okay. Kasi, wala eh. Na-tsempo eh, di ba? Na-tsempo siya eh. So, kung sana, di ba, during testing pa lang, nasira na, edi alam na, yun ito pala, okay, papalatan ko na to. Okay, ganyan, di ba? Or, ibang glue na, like, siguro Loctite na yung gagamitin ko yung, kasi nga, baka feeling ko, ginamit nila dito, baka super glue eh. Di ba, pag super glue, malutong, baka kaya kada blowback, bag. Tapos parang, yung mga super glue, parang matanggal, tapos parang lumuluwag siya, parang ganun. So, okay. So, ayan. Ang FPS, 500 plus. Ito, 500, masasabi ko 500 plus Baka naman expect nyo pagka nag-order kayo sa akin, 532 din. Basta 500, okay? Lakas, grabe, nabibingi ako. 524.7. Lakas ng blowback. Yun yung maganda. Yun, 524.3. So, isa pa? Okay, wait. 522. Okay. So, yun yung maganda kapag gas type. Okay? So, tingnan nyo yung gas type kasi, yan, gumakalig siya eh. Tiga, makita nyo ba? Yan, gumagalaw, di ba? Pag nag-full auto tayo, itong bala. Wala ng bala. So, yun ang maganda kapag gas type. Pag semi-auto. Pag full auto kasi, hindi ako nagagandahan sa kanya sa full auto kasi parang mabagal yung cycle pag full auto. So, siguro parang meron ka pa kailangan gawin mga modification para sobrang mabilis yung cycle niya. Like, hindi ko alam eh. Pero pag yung WE, hindi ko nga rin alam kung bakit ganun, pero yung mga WE, ang bilis ng cycle pag full auto. So, may kinalaman sa design yun eh. Okay? So, pag yung mga ganito, talaga pagka nagsicycle sila, parang dahan-dahan lang. So, hindi masyadong okay. Ngayon kasi nga, sa competition naman, wala naman kasing full auto. Sa competition, it's semi-auto. Ngayon, for example, bumili ka ng tunay na ganito, na rifle. Yeah, tunay. Hindi ka rin naman makakakuha na may full auto eh. Kasi parang bawal sa batas. Sa batas natin, kailangan semi-auto lang. So, semi-auto lang din yung gamitin mo. Nagets nyo? Okay? So, ngayon, dyan papasok ngayon yung sinasabi ko na yung mga electric o yung mga battery powered, maganda sila kasi kapag gusto mo ng full auto. Okay? So, yun yung advantage ng mga battery powered, yung full auto. Kasi nga, pag semi, pero pag nag full auto ka, tapos nga rin, magazine nila, yun, isa pa kasi yun. Kasi nga, yung mga battery, yung mga magazine ng mga battery type, sobrang dami. Kasi yung mga battery, parang may mali ako sa sinasabi. Teka. So, yung magazine ng mga battery type, mas maraming bala. Yung magazine ng mga gas type, mas konti yung bala. Ito kasi parang 35 yata or
40 yung maximum na to eh. Or 30. Parang ganun. Kasi ito lang yung parang, ang space ito hanggang dito lang eh. Itong part lang na to, nandiyan lang yung pwede mo lagyan ng bala. Yung mga battery type, kasi nga, the reason kung bakit ito lang, kasi itong isang buo is tangke. Diyan mo lalagay yung gas eh. Unlike kapag sa mga battery type, yung mga AEG, wala naman silang tangke. So, isang buo dito, parang, it's either, kapag yung naka-high cap ka, yung parang lata, tapos kinakamot mo sa ilalim, yung dito, isang buo yun, hollow yun eh. Kaya nga, pag nilagyan mo ng bala, sinishake mo pa eh, diba? So, parang pwede mo lagyan ng 300 rounds yun. Tapos, kakamutin mo lang dito na kakamutin hanggang sa maging sobrang tighten. Para pagka, alam mo yun, binaril mo, pwede maubos lahat. O kaya, yung dihila, diba? Yung Lonex, yung hinihila. Tapos, parang kaya na maubos lahat. Ganon. Tapos, meron din naman yung mid-cap. Yung mid-cap, umabot ata ng 200 yun eh. Yung mid-cap, parang meron siyang malaking spring dito sa loob. Ganon. So, pag naglagay ka ng bala dito, tutulak na yung bala. Pag ganon, gaganyan, paikot. Parang ganun siya. So, walang kamot-kamot yun. Pag salpak mo, yun na yun. Parang tuloy-tuloy na lang. Pinupush na lang ng spring hanggang sa maubos lahat ng BB. Okay? So, yun yung maganda kapag, kapag battery type. Yung full auto, para yun yung maganda. Tapos, na-upgrade siya para pwede maging mas malakas. Okay? So, ayun guys, naglulobat na ako. Nag-indicate na extremely low battery. Kaya, tatapusin ko na ang ating video. So, yun lang naman guys, no? So, thank you for watching. Until next video, always remember to stay safe, stay great, be good, and be thankful always. God bless everyone. Bye-bye!